Boom! Eto na! Nagsama na naman ang Cali at Medellin. Kamusta naman? Ohayo gozaimasu, Shogun Ronaldo. Kamusta, amigo? Kamusta? Ang dami nag-text sa akin ng ating ilustrado episode eh. Hmm. Ano daw? Ano ba? Mukha daw tayong siniluan drug cartel. Sabi ko hindi, Kali. Cali. Critically acclaimed naman yata yung ano natin eh, yung best in costume daw tayo so far pagdating sa mga vloggers. Next time, samurai naman tayo, Sir Ronald. Mag-suit tayo ng Marami ako samurai. niyan. Ikaw, ready ka na eh. May background ka na. Ma, paon yung aircon. Ang init. Ma, ang init. Wait lang, medyo hindi pa ready yung production na. Ine-edit ko na sa kanina. Lumabas, Sir Ronald, for your information. Hmm. Na-forward ko na sa'yo. Kanina nilabas ko naman yung second part kung saan pinag-usapan natin itong mga conspiracy, plots, buljakan, ganon. So let's start with, eto na, si Maricel Soriano. The great Hmm. Maricel Soriano. Ito na talaga, the best actress of her generation, arguably. Umattend na ito sa quote-unquote hearing ni Bato de la Rosa. And iba na, Ronald, hindi na mag-isa si Bato de la Rosa. Andyan na sila, Robin Hood Padilla, yung mga ibang high-level senators nandyan. Unang-una, kailangan bang pumatol si Maricel Soriano? Tsaka anong basa mo sa performance, sa sagot niya? Sa Well, mga... cool naman siya. Inamin naman niya na sa kanya yung address na nire-refer to, pero dinenay niya na merong pot session na nangyayari sa loob, no? At sinubukan siyang i-implicate deeper ni Bato by using alleged testimony ng dalawa niyang kasambahay, no, na nang-gugulpi daw siya at lumayas daw sila dahil gumagamit daw siya ng cocaine, no? Sabi niya ay una may hirap naman niyang gulpihin dahil dalawa sila. Mag-isa lang siya, no? At dinenay niya Panalo yung sagot. dinenay niya na meron nangyayaring pot session doon, no? So doon na natigil, no? Nagtataka nga siya bakit siya pinatawag dahil wala namang corroborating evidence, wala namang solid evidence or a smoking gun. So pero dumalo pa rin siya. Inakay pa nga siya ni Robin Hood Padilla na hindi member ng committee. Hindi member si Yun nga, Robin anong Hood Padilla. sorry, ka-EPA lang, sasabihin ko Oh, sana EPAL. Anong ka-contribution ni Sir Robin Hood? inakay Dahil niya si artista Maricel. siya, ganon? Inakay niya dahil parang nagkaroon sila ng pelikula dati sa magkakilala sila. No? Kaya yun Wait. So, Sir Ronald, are you implying na parang sabi ni Ronald, pagbigyan mo naman ito si Bato, kawawa naman, wala na silang script. Dumating ka naman kay papaano, patulan mo ng konti, ganun ba yung vibe sa tingin mo? pwede, pero baka ayaw din niyang masabpina, no? Ayaw din niyang magaya kay Kibuloy, kaya unang request dumalo na siya kagad, no? Oo, para matapos na dahil tingin ko I doubt kung may susunod pa diyan. Ano, wala namang explosion no? Lahat lang naman ay innuendos Kaya I doubt kung meron pang susunod or kung Ewan meron ko, pang mga dadalo. eto na naman tayo sa, ako, you know me, believe ako sa mga Duterte na yan. I'm Team DDS kasi feeling ko, tingnan mo ito si Buljak. Ilan buwan na yung sinasabi ng mga pulveronic videos sila. Hanggang ngayon, nakahook pa rin yung audience niya even if wala siyang maipakita. So I won't be surprised ano to? Alam mo yung mga Bollywood movie, yung hindi natatapos forever, hindi na redevelop yung script, andun pa rin extra, nabubuhay lahat. Yung mas Yes. Pero parang yung pagka ganun to eh, paulit-ulit na hanapin nila na angle yan para Yes, pero yung pulburon kasi hindi nagkaroon ng Senate hearing, no? Kaya ang isang purpose nitong Senate hearing ay mailabas na yung lalabas at kung meron pang mga dapat ilabas, di magkakaroon pa ng mga pan. Pero dito parang walang pan walang susunod na kabanata. Walang ganoon no? Yung pulburon kasi naging urban legend Dahil wala namang hearing, wala namang lumalabas na video, no? Naririnig mo lang sa mga rally, no? So talagang pa siya, nagpatuloy siyang nabuhay. Pero na rin parang namamatay na rin Dahil tuwing sasabihin na may lalabas na, wala naman lumalabas. So eventually, mapapagod na rin yung mga tao. Meron ba talaga o wala? Tapos dito pa sa hearing na ito, yung first hearing, binanatan pa ni Maharlika. Yung unang naglabas ng pulburon, yung unang naglabas nitong PIDEA list,
pinanata pa niya si Bato na baka bayad na daw ng Malacanang, no? So, gumugulo eh. Ang nakikita ko dito, ginugulo mo yung ginugulo mo yung tubig, no? Ginugulo mo yung tubig, no? Para matabunan yung ibang mga issues na lumalabas, no? In a way, parang China, di ba? Ginulo nila yung tubig by saying na, oh, may mga official sa gobyerno na nakipagkasundo sa kanila, no? Para paktakpan yung mas fundamental issue na Sandy Cay 1, 2, and 3. So may mga ganong estilo eh, mga kanyan eh, mga communication tactics Parang yan eh, no? kumbaga kung may false flag, ito naman false dawn, Oo. mga gano'n. May mga Oo. gano'n, mga disinformation, Yeah. counter-information, psychological warfare strategy. Pag-usapan natin yung West Philippine Sea, by the way, kasi parang binubuking ng China si Duterte, medyo pahamak na sila kay Digong at mukhang nagbe-burn ng bridges itong ambassador ng China. Pag-usapan natin, kailangan ba, is it time for China to fire their ambassador here, get a new one? But bago natin pag-usapan yung mga yan, mga lutong Macau, balikan natin ito. First of all, Sir Don Ronaldo, ano ang tingin niyo sa performance ni Maricel Soriano? Well, mukhang nasagot naman niya lahat ng mga tanong. Tapos mukhang kaya nga sabi ko parang wala namang susunod na kabanata na lumalabas doon sa hearing, no? I doubt kung kahit ipatawag siya, dadalo pa siya, no? Dahil wala na, nasagad na eh. Nasagad na kung ano yung pag-uusapan. Tsaka parang naging naman eh, non-event eh. Maliban doon sa mga chismis na nanggugulpi siya ng kasambahay, no? Sabi naman niya, ang sagot niya ay nagnakaw yung mga kasambahay, kaya niya pinaalis. So, yung mga usual bang mga kwento sa mga movie stars at yung kanilang mga kasambahay at mga alalay, no? Meron nga ako nabalitaan pa diyan dati, 'di ba? Pinlansya daw yung muka, no? May mga ganyan pa, no? So maraming mga ganyan eh, Cyber mga libel na yan, cyber libel na oo. yan. Pero wala namang nabubuong kaso eh. So kung wala namang kaso at wala namang corroborating witness, ay ano pang pag-uusapan niyo, no? Ano pang pag-uusapan niyo? Kaya Ako, I doubt kung meron pa susunod na hearing on that. Sir Don Ronaldo. Ako para sa akin maganda yung mga yung response ni Maricel. I mean, very firm, may pagka-senyora na mataray na parang ito kasi si Bato parang nagfi-feel na Tito Boy Abunda. Sabi niyo isa, Bato Abunda yung mga tanong siya, totoo ba na ito ang nangyari sa iyo sa ganitong araw? Ito may mga ganun ba si Bato? Kaso hindi niya masabi yung the way that Tito Boy says it. Parang fina-fast talk niya. Ano bang tingin mo kay ganito? Totoo ba? Tapos yung mga parang yung mukha ni nag-eye roll na lang si Maris. Parang ganda ng response niya. Paano ko naman sila gugulpin? Dalawa-dalawa pa sila. Yung parang ganon. Ito, ginawa ko pa dyan ang caption kanina. Ito, Oo nga, nakita ko nga eh. gangster. Oo. 'Di ba? Ito. Oo. Of serious physical injury. Ito. Maricel Soriano stated that Tingnan, nakataas pa yung kilay niya, no? Nakaganon siya all the time, oh. because of her alleged cocaine. Ayan na, cocaine. Ano pong masasabi mo dito sa balita na no? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Saan mo pinulot yung mga ganyan, Marites? Ito, favorite ko talaga, gangster. Naman po po yung dalawa po sila. Gangster, diba? What's up? Parang, okay. Now, the reason I'm asking this, Sir Ronald, kasi parang may mga mic drop moments si Maricel, di ba? Parang mic drop. Parang wala ka na masabi. Talagang booking na booking si Bato. Which brings me dito sa response naman ni BBM. Kasi kahapon tinanong siya about this issue, di ba? At tinanong si BBM ng Philippine Daily Inquirer about itong issue ng itong hearing na to. Bato. Panood ko. Bato sa langit. Tapos ang ginawa lang ni BBM, tumawa-tawa siya. Tawa lang siya. Pero yung tawa niya, parang sabi ko, parang delikado tong tawa na to kasi sa caption nila yung tawa niya, baka mapahamak ba siya sa tawa. Yung tawa niya kasi, gumagano siya. Sabi ko, naku sir, baka mapahamak ito. Ito yung nakuha ko, di ba? I'm sure si Buljag gagawa na ng story niya yung mga ganyan. Tingnan mo yung tawa niya, oh.
Yun na yung nga. tawa niya. So, Oo. sa tingin mo ba, parang tama ba itong strategy niya na parang pagtawanan na lang? Hindi ba maganda pagtawanan niya tapos meron siyang repost na parang, oh baka naman yung isa gusto magpa-test ng overdose sa fentanyl, gano'n. Tapos mic drop, tapos walk out. Yung medyo senior na gano'n. Parang nakakapusan ako sa style ni BBM na pagtawanan lang niya. Tapos kung ganyan ang tawa mo, gagawan ka talaga ng kwento niyan. Di ba? Oo. Tingnan mo naman. Oo. Mukha Oo. bang parang kinabahan ako parang Parang yung general attitude lang naman niya, wag nang patulan, pagtawanan na lang, no? At usually yung mga ganyang ambush interview hindi ka handa eh, Oo. no? Pero issue Kaya no, natatanungin siya about this issue, 'di ba? Tingnan mo naman yung mukha niya. oo, Tingnan mo yung mukha niya, nerbyosong ah, yung sa likod niya, yung beshi oo, mo. oo. Yung Kasi kung ako CS yan, Bersamin. magwo-worry ako nagagawa ng kwento yung mga ganyan ano yung mga ganyan sasabihin na naman nila Paul Boronic, sasabihin Well, ni medyo malayo yan doon sa binabanat ni ni Harry Roque na dictatorship na. So, yeah. hindi yan mukha ng isang dictator. Oh, actually, you're right. Actually, you're right. Di ba? That's a good point. Parang nakaka-disarm siya, 'di ba? Parang Oo, nakaka-disarm parang siya. It's a cool parang guy. Yeah, kung exactly. yung tatayan, di ngingiti yun. Right. So which I think is a perfect segue for our next episode. Mini episodes na tayo, medyo telenovela. Medyo ginagaya na rin natin yung kapila, gumagawa tayo ng sariling kwento. Ano Okay, okay, eh, okay. yung kamay mo Okay. parang octopus eh. Octopus strategy yung ginagawa rito eh. No? Ginugulo yung tubig. No? Parang gawain din natin yan, Sir Ronald. Aminin natin. Okay, sa next mini episode, pag-usapan natin itong Peace Rally para sa Bayan Rally. Protect the Constitution Rally. Parang napayak na yung mata ko sa kakatawa. Okay, Sir Ronald. Gracias. Gracias. Thank you very much, Sir Ronald. Hasta pronto. See you in the next episode. Okay.